92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo, kapatid. It's a TGIF. Thank God. It's Fofoy. Ay. Thank God it's Foy. Dito sa Heart to Heart. Kaya naman halika na madali na nga po kayo. Pwestuhan na naman tayo ngayong pananghaliang tapat, mga kapatid. Welcome, welcome. Pagpagin na ang medyo, alam nyo na, yung mga paborito ninyo mga monoblock dyan na kahit naninilaw-nilaw na, kinakaya pa rin at sinasamahan kayo sa inyong pagpapahinga. Ayan, ganyan tayo, di ba? Sa mga bahay natin. Kahit dun sa mga paborito nating mga kinakainan, o kahit na hindi nakagandahan ang itsura ng mga upuan, very dependable naman. Aba, sige lang. Konting pagpag lang yan. Akong bala dyan. Hindi pa bibigay yan. Wag kang bibigay. Akin ka. Hindi kita ibibigay. Ayan, pwestuhan na nga ho tayo sa inyong mga paborito mga sulok, sa inyong mga paboritong mga pinagpapahingahan. Lalo na nga't pananghalian na nga ho tayo, no? At ibig sabihin, kapag ka pananghalian na, tutukan na rin dito sa H2H, Heart to Heart sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo! At dahil nga po Friday ngayon, hayaan nyo nga paalalahanan namin kayo, mga kapatid, sa kung papaano nga ba ang iba't ibang pamamaraan kung papaano makakarating ang inyong mga liham sa amin, ang inyong mga sulat, dahil alam ko yung iba ay napaka-busy during the weekdays at weekends lamang na kakaya o merong may space ng bahagya, may oras para magpadala ng inyong mga kwento. Ayan. Ganito po ang paraan, Unang-una na, sumali na nga po kayo, mag-join na kayo dito sa ating H2H, as in H number 2 and H, Conversation Official page po yan sa Facebook. Dahil pwede kayong mag-private message sa amin ng inyong kwento at hindi po namin basta-basta ibo-broadcast yan. Huwag po kayong mag-alala, kapatid, Ganyan namin pinag-iingatan ng inyong mga kwento kahit na medyo masiselan pa ho ang mga bahagi ng inyong mga kwento. Kung mapapansin nyo nga, yung iba ay nagpapatago sa alias. Yung mga nakakausap natin sa H2H Confessions, ayan, dito sa HEART, ayan, pero doon din sa Dear Kuya Poy, diba? Pero ang inyong mga experience, ang inyong mga karanasan ay pwede nga ho talaga maging aral kasi para sa mas karamihan. Ganun naman po iyon. Kaya ayan, sumali na po kayo sa H2H Conversation Official sa Facebook yan. O kaya naman ay pwede nga po kayong mag-email sa amin sa dearkuyapoy@gmail.com. Pwede. Baka ho sa mga oras na ito, hindi pa kayo naka-follow din naman sa amin, mag-follow na rin po kayo sa 92.3 True FM FB page para hindi lamang po heart to heart. Nandyan yung Bangon Bayan with Mon, Ted Filon and DJ Chacha, Sana Lourdes, ang heart to heart. Ayan si Nanay Christy. Syempre, ayan yung Sagot Kita ni Cheryl Cosim. Ang dami nyong mapapanood. Ano ba naman yan? At hindi lang basta nood, marami kayong matututunan. Tapos yung kay yung Frontline Pilipinas natin sa gabi. Yan. Ano pa pagkatapos nun? Ako hindi ko kilala yung programang yung pang alas 8 natin dito ng gabi. Hindi ko kilala yun, yung programang Shout Out. Hindi ko alam mga pangyayari dun. Kasama niyo si Laila Chicadora. Sa masayang programa ng Shout Out at syempre, kay Brother June Banaag. Sa alas 9 naman ng gabi. Naku,
Kami na bahala sa inyong buong maghapon, buong magdamag mga kapatid. Kaya naman sa ngayon, alam nyo na, it's a special day. HEART ang ating segment na uunahin. Ayan, ipapahinga po muna natin ang dalawang o ang H2H Confessions. Ayan, kaya naman unahin na nga po natin itong HEART. At para sa mga baguhan, in fairness, maraming mga baguhan, Jeff. Welcome po, pasok lang po kayo mga kapatid. Maraming baguhan na mga pangalan ako nakikita sa comment section natin online lalong marami doon daw sa mga nakikinig sa radyo. Ang dami, Jeff. Nung nagkaroon tayo ng konting kahapon, ang dami mga nag-text sa nakikinig sa radyo. Ay nako, Jeff Batlanggaw. Eto. Ang ibig sabihin, kaya HEART, binreakdown natin ang word na heart. Ayan, para po sa kapakanan ng mga baguhan pa lamang, kung saan dalawang tao nga po ang ating makakausap na medyo nagbabangayan, dalawa nag-uumpugang bato, pero tutulong at papagitna po ang inyong lingkod para magkaroon sila ng desisyon kung ang pipiliin ba nilang desisyon at the end of the conversation. Kung letter H ba yan, yung half-half na parang dyan ka muna, dito muna ako. Ayan, at yung kasunod naman syempre ay yung letter E o i-evaluate muna natin. Sige, pwede namang magkasama tayo pero evaluate din natin, pakiramdaman natin na maigi. Or pwede rin naman na hindi kuya Poy, okay na kami. As in okay na kami, thank you po, thank you talaga. Hindi, OA ba? OA. Ayan, approve na approve. Ayan, at syempre, nandun din yung letter R na reject. Sorry, ayoko na talaga. Salamat na lang, Kuya Poy, pero hindi ko na talaga tatanggapin yan, lalaking yan. Yan yung mga ganoon. At syempre, nandyan din naman ang letter T na try again. Sige na nga. Binuhala-bola niya na ako dati, Kuya Poy. Sige, pagbibigyan ko na ulit siya kung payag na naman ako sa bola niya. Halika na, kaya umpisa na nga po natin. I-welcome na natin ang ating mga makakausap. Pero teka lang oras muna natin in 17 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ngayon, ito na muna tayo. Kalmadong musika. Painom muna ng tubig. Inom lang wala pa bang pagkain si Ma'am Cherry dyan? Mukhang maganda tong usapan natin sa HEART. Kasi mga kapatid, cool off lang daw Cool off lang daw ang usapan. Pero itong si alias Melchor ay humanap na ng kapalit ng kanyang girlfriend. Yan nga po ay matapos na madiskubre ng karelasyon niya namang si alias Vilma na may ipinost na bagong babae itong si Melchor sa social media. Pero si Vilma, hindi cool ang dating sa kanya doon at labis talaga ngayon ang galit niya kay Melchor. Alam niya naman daw kasi na hindi pa sila break. Cool off lang, as in cool off. Kaya naman unahin na natin na kausapin itong si Vilma. Vilma, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali, Kuya Poy. Si Vilma ay 27 years old na. Ikaw ba ay may pinagkakaabalahan sa buhay? Yes po. Yun, may trabaho. Maraming salamat sa oras na iginugugol mo. Ikwentuhan mo nga ako, kailan ba kayo gaano na kayo muna katagal nitong si Melchor? 3 years po. 3 years straight na kayo lang yan, exclusive, yes, hindi kayo long distance relation, hindi. Madalas nagkikita. Yes. Oo, may mga konting mga bangayan pero naayos. Bakit kayo napunta doon sa pagko-cool off muna? Almost 2 weeks na po kasi kaming hindi nag-uusap talaga dahil nga po, naging busy po siya sa trabaho niya. Ganun din po ako sa online selling po. Nagla-live din po kasi ako. Tapos po, bigla na lang nagulat ako. May pinost po siyang ibang babae sa social media niya. Ilang post? Isa lang? Hindi lang po yun. Meron pa po siyang My Day. May My Day pa?
Sandali, eto muna, isa-isayin natin. Bakit nyo kinailangan mag-cool off? Dahil sa busy siya sa trabaho niya at ikaw busy rin sa ginagawa mo. Ganun lang yun? Wala kayong mga, syempre, merong magsasabi niya, wala ka ng oras sa akin, wala ka ng ano sa... Sino bang humirit in the first place ng pag-cool off? Ako po talaga actually, Kuya Poy, kasi masyado na po akong na-frustrate po eh. Hindi ko na din po alam kung paano ko ibabalance yung relationship namin. Kaya nanghingi po ako ng me time po. Pahinga ba? lang, pahinga. Oo. O yan, anong sabi niya? Pumayag naman ba agad? Hindi ba nakiusap? Opo, okay naman din po sa kanya. Actually, hindi nga po siya yung nag-second thought na bakit kailangan nating mag-cool off, ano bang problema nating dalawa. Wala po. Talagang maluwag po sa loob niya na mag-cool off kami. Walang kaabog-abog na tinanggap naman yung offer mo. Ayan, pero during your 3 years, meron ka ba napansin na kakaiba dito kay Melchor nitong mga bandang huli bago kayo napunta dyan sa pag-cool off na yan? Last month po, parati po kasi na nagpapaalam siya sa akin na maaga siyang mag-out sa trabaho. Pero minsan kasi, pag nag-out siya ng trabaho, sa akin naman siya dumidiretso eh. Kaya, ayun po yung usual na setup namin. Pero nitong mga nakaraan po, hindi na po. Nag-out lang po siya ng maaga sa trabaho. Tapos, hindi ko na alam kung anong ginagawa niya. Hindi naman po siya nag-update sa akin. Pero umuwi naman sa'yo. Yun nga lang, late pa rin. Opo. Magka-live-in kayo, tama? Opo. Yun. Okay, sige. Kausapin naman natin sa kabilang linya, mga kapatid, itong si Melchor. Melchor, magandang tanghali sa'yo, pare. Ay, good evening si Ate Boy. O eto, narinig mo ba yung mga sinasabi ni Vilma? Opo. Oo, lahat ba yon ay tinatanggap mo nang wala ring kaabog-abog? No, opo. At kasama doon yung statement niya na meron ka na raw iba na ipinalit sa kanya. Wala naman po. Actually, gatherings na magkakaibigan. So, may ibang tao, nag-picture-picture. So, kiner po. So, sa akin, hindi naman big deal kasi hindi naman kami nun. Okay. Sige ha. O eto, sandali lang Melchor. Tatanungin ko muna si Vilma. Vilma, ano bang itsura nung picture na sinasabi mo? Ito ba ay sila lang dalawa, exclusive na magkasama o may kasamang ang grupo gaya ng sinabi ni Melchor? Group picture po yun. Pero, Kuya Poy, ikaw po ba maniniwala ka na wala lang yun? Group picture? Bakit kailangan isandal yung ulo? Baka pagod. At ipag-sandal? Paanong sandal ba? Saan ba Sandali, kung group picture, syempre, ewan ko ha, I also have friends, Vilma, na hihilig sa yung ganyan, lalo na kung close mo naman. Pero yung bang babaeng yun, pinagseselosan mo lang o may tsura, kaya ka nagkakaganyan? Kung sa itsura po, may itsura naman din po. Pero iba po talaga yung nararamdaman ko. Alam niyo po yun, yung gut feeling. Diba? Yan, pero... Ako nga, hindi niya ako pinupost, hindi niya ako minamay-day. Tapos kapag may day siya ng ibang babae, ganun lang. But it's a group picture, Vilma. Sabi mo nga ha. Mga ilang katao ba yun yung involved dun sa group picture? Mga 5, 7, ganyan? 7, 9, ganun. Yung marami. Group picture. Paano ba yung pagkakahilig? Yung hilig ba na meron pang hawak? Basta ang sweet ng dating nila. Ang ano? Ang sweet ng dating. Po. Ito ba si Melchor, nakita mong nakayakap din dun sa babae? Nakahawak po sa bewang. Sa bewang? Ay, buti sa bewang lang. Saan mo ba gusto? Saan ba dapat humahawak lang? Baka mag-iba naman. Ayan, hindi, pinag-aagaan ko lang yung usapan natin. Ano? Pero Melchor, ito, balikan ko muna si Melchor. Vilma, saglit ha. Melchor, totoo ba yun? Na bakit daw nakahilig pa naman sa'yo yung, yung babae? Group picture yun, magkakadikit kami. So, hindi naman actually na nakayakap talaga sa bewang. Hindi, natakpan kasi, nakatakip naman yung kamay ko nun. So, hindi, kumbaga parang pag tinignan mo, para ako nakahawak sa bewang. Pero hindi naman ako actually nakahawak sa bewang kasi yung kamay ko nakatukod sa likod. Okay. Ilan ba tong pinag-uusapan nating mga pictures, Melchor, na nakita ni Vilma? Hindi ko alam kung ano sa dami ng picture na yun.
I-share mo lang. Madaming picture na kumbaga parang inahanap ko nga din yung sinasabi niya na nakaraan na, may kasama ko. Sabi ko, nakasandal. Sabi ko, meron dyan. Sabi ko, gano'n. Yun. Una-una, kulot naman tayo. Bakit? Ano naman yun kung meron akong kasama? Yan. O sige. Pero alam mo, meron din namang legitimate na kung selos man yan ha, Melchor. O kung selos man yung nararamdaman itong si Vilma at syempre matagal yung pinagsamahan nyo naman din. Sabi niya, bakit hindi mo naman daw siya pinopost sa social media? Totoo ba yun? Oo, kasi hindi naman pinagbigyan ko lang yung kaibigan ko na, pare, ganyan-ganyan. Chat ka naman. So, pinost ko yun. Pero yung hindi naman talaga ako active na sobrang active sa social media or kahit sa platform na kailangan ba laging ikaw ang laman ng Facebook or ng IG na parang ako din naman Ikaw ba pinopost ka ni Vilma? Hindi din. Puro siya sa mga live selling niya. Oo nga nag-o-online daw. Pag out ko sa trabaho, pupunta ako doon, ala namang gagawin. Okay. Na parang, out muna ako, magliliwaliw muna ako para pagdating sa bahay or pag-uwi ko, pagpunta ko sa kanila, kung meron siyang topic, mapag-usapan, kaso parang wala lang din. Uwi ka. Tapos na. Wala nang pagod na rin doon sa kanyang racket na online selling. Parang paulit-ulit ka lang yung ginagawa mo, ganun. So, maiba-iba naman. Sumama ka sa mga kaibigan mong matagal man din nakikita. Ganun lang naman, casual lang naman. Pero ito ba, sige, matanong na kita, Melchor, wala ka namang iba nagugustuhan na babae o wala kang pinopormahan doon sa loob ng pagko-cool off ninyo ni Vilma? Wala naman po. Tsaka wala pa. Kung magka-cool off kami, siguro, so, ina-enjoy ko muna yung nagpagliliwaliw, pagsama sa mga kaibigan kasi matagal-tagal na rin. Kumbaga, talagang nagtatrabaho na lang ako ngayon, gano'n. Okay. Maiba lang po. Maiba lang yung routine. Ayan, sabi mo kanina, nakakasawa na, gano'n din, uuwi ka sa bahay nga, yun lang rin gagawin, o kaya pagkabalik mo, wala man lang kayong pag-uusapan, o paano, matutulog na, pipikit na lang. Ganun lang. Isipin mo na lang kung at least yung toothbrush, pinabuka yung bibig ko, pero tong kasama ko, hindi man lang ako kinausap. Ganyan. O sige. May sinasabi naman po siya, pakicheck ng mga comment nung live-selling niya. Trabaho pa rin yun Sabi ko, uwi na nga ako, mapahinga ako Ano ba naman yung makapag-browse? Kailangan ko patignan yung live mo Ayan. Kasama na kita O, Vilma, naririnig mo naman ng malinaw din itong mga hinaing din ni Melchor. Pero ba't ganun? Parang yung dating, ako yung may kasalanan. Ayan, hindi, magpaliwanag lang ng maayos, Vilma. Unahin muna natin doon sa mga pictures. Ikaw ba, natatanggap mo na it's just a picture? Kung napahilig man yung babaeng yun sa kanya, it's a group picture. There's nothing wrong with that. Kung ako man ang titingin at dati naman silang magkakaibigan. Sa akin po, okay lang yun Kung maging sweetan sila, maghandig-handig siya. Pero bakit kailangan meron silang certain picture na kailangan i-hide ako? Naka-hide? O ba, Melchor, hindi mo naman sinabi may hide pa? Kala ko ba hindi ka teki? Melchor, balik tayo sa'yo. Bakit hinide mo naman kay Vilma? Kasi, siyempre yung mga babae, overthinker, alam mo yun, hindi ko nga alam kung saan niya nakita, tinago na nga Hindi ko na nga na siguro yung friends of friends namin, nakita, sino to, nagtatanong. Sabi ko, tinago ko na nga para hindi na maging issue pero Melchor, doon tayo medyo nagkamali. No, dahil all the more na gusto mong itago doon sa certain person, lalo ka mapagdududahan tuloy ngayon. Kaya tinatanong kita kanina, totoo ba yung intention mo na hanggang ganun lang yun, hanggang sa picture lang yun, nakita mo na alanganin at hindi yan magpa-prosper into something else. Kasi there's no reason to hide. Kapag ka naman malinis ang intention mo at wala, di ba nga sabi, kung wala ka namang itinatago, di pakita mo lang dyan. Bahala ka kung anong isipin mo, magtatalo tayo, magsiselos ka, pero kung hindi mo tinago, dahil sa malinis ang intention mo, okay lang. Ano nangyari doon, Melchor? Kaya ako tinago yun. Kasi, ang sabi ko, nandito lang ako sa bahay ng kababata ko. Okay? So, hindi ko sinabi sa kanya na nagkita kami or naginuman kami. Kasi hindi naman siya pumapayag.
So, ang purpose ng pag-hide is hindi po dahil tinatago ko yung picture ng babae. Ang purpose nun, para hindi siya mag-isip na, ayan, kaya ganyan, gusto mo na cool off, kasi gusto mo na magawa yung mga magagawa na gusto mong gawin, which is, ano mo sama doon, kaibigan ko itong mga to, matagal na. Dali, Melchor, nandyan na tayo, pero lahat ba ng pictures ay hinide mo o meron lang certain pictures na pinili ka na i-hide kay Vilma? Yun, yung may kasamang babae lang po. Yun ang medyo alanganin tayo doon. Kahit ako kunin mong attorney, medyo ano tayo doon, medyo tagilid ang bangka natin doon. Melchor, sandali, babalikan kita ha. Dito muna ako ulit kay Vilma. Vilma. Yes po, Kuya Koy. Oh, Vilma. Ayan ha. At least, di ba, na chop natin. Meron palang certain picture, kaya nagpuputok din ang butsin itong si Vilma na kinailangan pang itago sa'yo. Lalo ka tuloy nagduda. Tama naman yun. Oo, legitimate naman. Hindi ko sinasabi na meron talagang ginagawang kalokohan si Melchor, ano? It's just that, in the first place, hindi dapat itinago. Okay, sige, nandun na tayo. Pero sabi mo nga kanina, pwede mo nang palampasin yun, Vilma. Tama? O punta naman tayo doon sa ano nga naman kasi bakit wala na kayong pag-uusap na sabi ni Melchor ha, kapag pupunta siya sa inyo parang ang pag-uusapan nyo yun pa ring online selling mo, ano naman nangyari doon, napapagod na rin yung tao sa paulit-ulit na routine na ganoon. Hindi po totoo yan, Kuya Boy, kasi pag nandito po siya sa akin, nagbibigay po talaga ako ng oras para sa kanya. Minimake sure ko na may oras ako para sa kanya. Kung sakali naman po na nakakahingi ako sa kanya ng pabor na, check kung merong mga ganito. Hindi naman po ganun sa guys sa sinasabi niya. Yun. Okay. Hindi naman pala araw-araw. Melchor, hindi naman pala laging ganun na lang pero pinakikinggan mo naman itong si Melchor. Kung halimbawa, hindi ba naman gawin natin? Labas tayo dito sa bahay. Punta tayo dyan sa kabilang kanto. Tignan natin kung ilang tricycle dumadaan dun. Ayan, kaysa dito lang tayo lagi sa atin. Napagbibigyan mo ba siya sa mga kagustuhan niyang ganun? Opo. Melchor, totoo ba yun? Napagbibigyan ka naman pala kapag ka may request ka? Pare. Mas madalas po ang hindi. Alam mo, Kuya, pipiling ko talaga, gumagawa lang siya ng dahilan. Ayan. So ngayon, ang estado ng inyong relationship ay nandun pa rin kayo sa cool-off stage. Alam nyo naman ang ibig sabihin kapag ka cool-off. Ano ba ang pagkakaunawa mo sa cool-off? Ikaw muna, Melchor. Cool-off, para pag pambata yung cool-off na yun, bakit mo kailangan mag-insist ng cool-off? Pwede mo namang sabihin kagad ng diretso, pa-cool-off pa. Ano yan? Grade school or high school? Diba? College? Matagal na tayo Palamig muna. Ganon. Diba? Matagal na tayo Sa akin nga, bakit sinabi? Parang, nung sinabi niyang cool off, nagkaroon ako ng idea na, okay, sige. Para sa pero hindi ibig sabihin, maghiwalay tayo. Ano ba isibig-sabihin ng cool off? Pahinit lang tayo. Ang toxic na relasyon natin. Nagpalamig kami ng mga kaibigan ko. Anong masama? Pero kasi, ikaw lang yung nag-iisip. Alam mo, gumagawa ka lang talaga ng dahilan. Kung gusto mo maghiwalay tayo, maghiwalay na lang tayo. Diba? Cool off nga tayo, ko pa rin nasusunod. Pero kasi bakit ka ganyan? Hindi. Ikaw, lahat ng gusto mo lang. Hindi mo ko tinatanong sa mga bagay na gusto ko. Diba? Yung gusto ko o yung plans ko, kasama ka doon. Diba? Gusto mo kasi lahat show off. Gusto mo lahat ganito. Na parang, hindi mo pwede mag-surprise muna ako ng konti sa mga ginagawa ko. Diba? Kulop. Ibig sabihin ng kulop, hindi ko kailangan mag-update sa'yo. Diba? Kung saan ako pupunta. Ang kaso, kulop tayo, parang, gano'n din. Parang sinabi mo lang yung word na kulop. Ang ibig sabihin ng kulop, oo, tayo pa. Pero, huwag kang mag-expect ng text, huwag kang mag-expect ng chat, huwag kang mag-expect ng update. Diba? Huwag palamig muna tayo. Oo, tayo pa, pero makikipaglandian ako sa iba. Ganun. Hindi pa ikipaglandian yun. Diba? Ganun na din yun. Lahat na lang ng mga kasama ko, yan ang sinasabi mo, may kalandian ka, diba? Hindi kita namamahal. Di ba't nagmamahal di ba ako ng babae? Pero ano siya? Bakit? Kaibigan ko yun. Nagkataon lang
na pagkasama ko sa inuman. Diba? Pinapalaki mo lang masyado yung mga bagay-bagay. Diba? Kaya ayan, yan sa sinasabi mo palagi, ayaw mo makasama yung mga kaibigan ko kasi ginagawa namin. Anong ginagawa namin? Ano ba sa palagay mo? Bakit yung mga ganyan, i-encourage ka ba nila ng mga magagandang gawain? Parang pinagtatakpan ka ba nila? Diba? Sa hirap at ginhawa kaibigan ko. Hindi ko naman nakilala last weekend. Hindi ko naman nakilala 3 years yan. Mga kababata ko dito na matagal na kami hindi kita-kita. So, nagkataon na kompleto kami. O may mga pasok din sila noon. Lahat kami may pasok. Nagkataon lang na that time, yung iba day off, yung iba pang gabi pa. So, nagkita-kita. Nagkaayaan. Hindi naman ako lagi umiinom. Hindi ako mangiinom. Nagkataon lang, na kompleto kami. Tapos ginawa mo na kagad. Nag-isip ka na naman, pinalaki mo yung isip. Pinagapang mo na naman, pinaandar mo na naman yung isipan mong napakaluwang na ganito ginawa niyan, ganito ginawa. Hindi mo man lang sinabi, kamusta? Nag-enjoy ba kayo sa pagkikita niyo ng mga kaibigan mo? Diba? Kaya nga hindi ko sinari yung picture na tatlong picture na yun dahil alam ko na iisipin mo eh. Yan. Okay, nagkakahingahan na kayo. Pati si Sir Chinky Tan ay nanonood sa atin kasi narinig yata na itong si Vilma ay online seller din. Mukhang may ipapayo sa iyo pero mukhang ang pagsilip dito ni Sir Chinky Tan ay dahil doon sa problema ninyo tuloy. Hello Sir Chinky Tan na nakatutok sa atin. Ayan, pero sige, Vilma at Melchor. Ganito, mukhang mahaba pa itong mga pag-uusapan ninyo. Pero ang mas maganda rito ay magkapaliwanagan kayo ng maayos. Hindi ko sinasabi na hindi legitimate ang mga pangangatwiran nitong si Melchor at Vilma. Yung mga panawagan mo kay Melchor, ganun din. Pero kaya nga nakikinig lang ako kanina sa inyong pag-uusapan. Kailangan nyo yan Kailangan nyo yan na masabi sa isa't isa. At natutuwa ako, wala sa inyo nagmumura, walang nanunumbat na ganito, na ganyan, na sobrang bibigat na mga salita. No. I was observing you too dahil meron pang pag-asa ako nakikita na magiging maayos pa ang inyong pagsasaba. Pero, sabihin ko sana, ngunit, ayan, pero, ayan, kailangan talaga kapag ka nagsasalita yung isa, makikinig muna. Kapag ka nagsasalita naman na yung isa, makikinig lang rin muna. Huwag na kayong magsabayan. Mas maraming mga natuto sa pakikinig kesa sa parehong pagsasalita. Okay? Kaya Vilma and Melchor, kayo, ano ba ang desisyon nyo dito sa inyong problema na ito? Ano sa tingin ninyo ang pinakamaganda rito? Tutuloy nyo pa ba yung pag-cool off na yan o mag-uusap na kayo kahit mamaya? Bakante ka ba ngayon, Melchor? Opo. Bakante ka naman. Vilma, ikaw? Yes po, siya lang naman din po yung inaantay ko. Ayun. So, Melchor, parang bakit ako inaantay mo? Hindi naman ako naipag-cool off pa. Mataas. Diba ikaw pa rin, ikaw pa din nasusunod. Ayan. Pero paramdam. Ayan na. Talagang Pero mas maganda diyan Melchor. Relax ka lang pare. Relax lang. Pakinggan din natin si Vilma mamaya sa inyong pag-uusap. So ano ang desisyon ninyo? Ikaw ba Melchor, mahal mo pa itong si Vilma? Yan na lang ang mga tanong ko. Oo naman po. Gusto mo pa siyang balikan? Kulap lang naman daw po kami. So kami pa rin naman po actually. Kayo pa rin, gusto mo nang tapusin itong pagpapahinga nyo, na enjoy mo naman na makasama ulit yung mga kababata mo dati? Na-enjoy mo na ba doon sa cool-off stage ninyo, yung pakikisama mo ng walang limit doon sa mga tropa mo dati? Oo po. Na-enjoy mo na. So, willing ka nang bumalik ulit. Hindi naman doon sa routine. Tanggalin nyo kasi yung mga routine na hindi na nakakatulong sa relationship ninyo, kayong dalawa.
Okay, Vilma, alam ko na kailangan mo, lalo nga sa panahon ngayon, kailangan mong kumita ng kwarta, ganyan. Sometimes you have to discuss yung trabaho mo o yung pinagkakakitaan mo kasama yung partner mo, pero not all the time nga. Sometimes, di ba? Ganoon yun. Kung hihingi kang tulong, ganyan, mas kumustahin mo siya o maging interpersonal yung conversation ninyo, hindi yung parang nandyan siya para alalayan ka sa trabaho, sa ganyan, at doon mo nakikita na sweet siya, sa pag-alalay sa'yo, sa mga gusto mong gawin. Ikaw man ay umintindi rin ano nga naman din yung mga gustong gawin or hindi na muna gustong gawin nitong si Melchor. Yun yung narinig ko sa pinagsasabi niya kanina. Ikaw raw lagi ang nasusunod. Baka tanungin mo muna siya. Be considerate enough para bigyan siya ng pagkakataon. Kaya ba yon, Vilma? Yes, okay. Ayan, kaya naman. Kaya anong desisyon ninyo? Ano ba? Half-half ba muna ito? Mag-evaluate muna kayo? Approve ba? Magbabalikan na kayo para mas kalmado? Kasi masarap minsan mag-usap yung magkayakap. Sige. Dapat siya muna yung mag-first move. Sige. Melchor, ano ang gusto mo? Anong pipiliin mo dito sa anong heart decision mo ngayon? Yun. Ayusin niya lang yung sana naman, kapag ayos kami, sana naman yun, yung sinabi mo, Kuya Boy, okay sana yung ganun eh. Pero di ko sigurado kung ganun. Yan. Dali Melchor, unang-una pare, baba mo yung boses mo, baba. Kasi minsan, kala ko si Vilma yung nagsasalita eh. Kalma lang, babaan mo lang. Yan, babaan mo lang. Yan, swabe lang, swabe. Melchor. Ayun po, sana naman, yung mga sinasabi niya, mangyari, katulad po ng sinabi nyo, ganun yung gusto ko mangyari. Diba? Na sana, pagdating ko, kamusta muna, bago yung pakicheck nga to. Ano nga to? Ito muna, inom ka muna ng tubig, mainit ngayon. Hindi inutusan agad. Ganon. Vilma, kaya bang ayusin yun? Kaya. Yung dali lang nun eh. Kaya naman po kung pag-uusapan namin. Pero kasi siya parang mas nauuna pa yung galit niya. Alam mo po yung dating sa akin, Kuya Boy. Napaka-defensive niya. Kaya hindi rin po maaalis sa akin na mag-iisip ako, baka may iba na itong babae. Baka way niya lang yung mga ganun. Alam nyo, no? Ako, kahit naman ng mga prutas, kahit ang mga gulay, wag nating pipitasin, wag nating pipilitin to come up with a decision na hilaw pa. Okay? Pahinugin pa natin. Kaya ako, hindi ko na ipipilit sa inyo kung meron kayong desisyon ngayon sa kung papaano. Pero mas maganda siguro na kalmado kayo mag-usap na dalawa. At okay lang ba sa inyo na babalikan namin kayo next time? Para sa update? Vilma? Vilma and Melchor, ha? Parang ang dami nyo pang gustong sabihin eh. Parang ang dami nyo pang gustong sabihin. Nag-usap na po kami dati sa ganyan. Tapos, ganun po, 2 days, 3 days. Ganun na naman. Sige. Sa kanya naman, ang password lang po ng cellphone ko is 123456. Maghihinala ka pa. Sige. Walang nanginginig. Okay. Dito na muna natin tatapusin itong pag-uusap na to. Vilma and Melchor, magpapasalamat na muna ako sa inyong dalawa, ha? Okay po, Kuya Boy. Okay. Ayan, babalikan namin kayo para sa update kung ano na ba ang magiging development dyan sa inyong pinoproblema at sa inyong sinangguni dito sa ating HEART segment ng H2H, Heart to Heart. Mahabang usapan pa ho ito, no? Pero it doesn't necessarily mean na hindi matatapos. Matatapos din ho nila yan. Ayan, pero natutuwa naman ako at nagtiwala sila dahil kung wala silang guidance, hindi mag-uusap na maayos yung dalawang yan. At least ngayon, nagkakaroon na ng direksyon. Kahit nagkakasabay pa sila ng pagsasalita minsan. Nagkakaroon na ng direksyon kesa kanina. Love Question of the Day. Love Question of the Day natin, mga kapatid. Tunay nga bang mahanap ang the one sa online ligawan? Ito nga po ang inyong mga mabibilis na mga kasagutan. Sabi ni Marvin, na akin nang napatunayan yan. Diba? Ikaw na lang ang magkwento sa kanila. Paul Oliver Santos. Wow, napatunayan na ang online ligawan. Sabi naman ni Romulo Havate Pablo Jr., absolutely not. Hindi. Ayan, si Abigail Enriquez naman sabi niya, yes, like my tita, she's happily married now. Ang galing.
Kaya samantala, eto na muna ang sagot ni Sir Gonzales para sa akin, Kuya Poy. Pwede mong mahanap o matagpuan ng The One sa online ligawan, pero wag namang umabot na sa puntong pati sa kasal ninyo ay online na lang rin. Iba pa din kapag si lalaki pupunta sa bahay ni babae, kahit paminsan-minsan, gagamitin nyo lang na daan yung online para pagtagpuin kayo at mas makilalang lubos ang isa't isa. And I agree. At maraming salamat nga po sa inyong maraming mga kasagutan, mga kapatid. Dear Kuya Poy. Dear Kuya Poy, good day sa inyo at sa lahat ng mga walang sawang nakikinig at nanonood sa Facebook Live ng 92.3 True FM. Dito po lagi ako nakatutok. Pakitago niyo na lamang po ako sa pangalang Jen, 33 years old mula dito sa Bataan. May nakilala ako, Kuya Poy, sa isang dating app. Seaman siya. Naitago na lamang natin sa pangalang Ian. Nung una, doubtful ako sa kanya at isa pa sa online lang rin naman kami nagkakilala, kaya nga hindi rin ako aasa na magtatagal pa kami. But surprisingly, nagtagal nga kami ng 3 buwan hanggang sa nagdesisyon na rin kaming magkita. Nagkasama pa kami sa isang staycation. Overall, goods naman na magkasama kaming dalawa nitong si Ian, Kuya Poy. Pero akala ko magpapatuloy ang maganda naming ugnayan. Not after nang umuwi siya sa kanila. At doon na nga nagsimulang nakita ko ang kakaibang ikinikilos ni Ian sa akin. Ang totoo niyan, hindi niya ako tinatawagan o kahit nga chat man lang ay mailap itong si Ian pag uwi niya sa kanila. Pero yun na nga, nagawa ko siyang paaminin. Pero hindi ko sukat akalain na may sarili na pala itong pamilya. Kuya Poy, totoong gumuho ang mundo ko sa nalaman ko at hindi ko alam ang gagawin ng mga panahon na yun. Para ba akong sinaksak ng napakaraming beses at hindi ko na alam kung papaano pa ako makababangon. Alam kong masakit din ito para sa asawa ni Ian sakaling malalaman niya. Hindi ko nga rin alam kung alam din kaya ito ng misis niya ang ginawang kataksilan namin ni Ian. Actually, nalilito rin ako, Kuya Poy, kung kailangan ko pa bang ipaalam ito sa kanya. Pero iniisip ko pa rin kasi na baka makasira ako ng isang pamilya sakaling ang gawin ko ito. Yun din ang dahilan kung bakit ko naisipang sumulat sa inyong programa upang sa gayon ay makakuha ako ng payo mula sa iyo, Kuya Poy, at sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ng inyong programa. Maraming salamat po sa pagkakataong mapili ang aking kwento bilang tampok na storya sa isa sa mga araw na ito. Lubos na gumagalang, Jen. Dear Kuya Poy. Alam mo, Jen, dito sa kwento mong ito, masasabi ko na lamang na siguro nga meron pang paghihigante sa iyong puso sa panloloko na ginawa sa iyo nitong si Ian na nakilala mo, na fall ka sa kanya. Naturalmente, hindi naman basta-basta ako naniniwala na ang isang matinong tao kapag ka na fall at may nalaman na katotohanan na may kasamang kapaitan, ay talagang masasaktan din naman. And that is but natural. Ayan, pero yung ipaalam pa, mag-reach out ka pa doon sa pamilya niya na pwede ngang masira. Siguro, nagkaroon ng diferensya itong si Ian sa'yo. Siya na lamang ang kausapin mo at sabihin mo sa kanya na alam ko na ang lahat at sana dapat wag mo nang gawin ang mga bagay na ginagawa mo, Ian, lalo't meron ka na palang pamilya. Pero kung ikaw mismo dediretso ka doon sa pamilya o doon sa asawang babae, well, pwede rin naman yan. It's an option. Walang masama doon. Nga lang, kaya mo ba yung mga yung mga repercussions na haharap ka doon, yung skandalo, kung kakayanin mo, why not? Para talagang magsilbi yan bilang matinding leksyon dito kay Ian. But for now, sa nakikita ko, kung natatakot ka lang rin naman sa mga ganyang mga akusasyon, kasi of course, ang isang tao ay hihingan ka ng mga proof, ng mga pruweba, kahit pa nga totoo
na alam mo, hindi natin alam ang magiging reaksyon din naman nung asawa nitong si Ian. Baka sa iyo magalit kahit pa inaakala mong nagkakawang gawa ka na lamang sa kanya, mas maganda na ang warningan mo na lamang si Ian not to do it again. Hindi lamang sa iyo kundi sa iba pa mga babae. Okay? At manatili siyang loyal doon sa kanyang asawa. Kumbaga, labas ka na. Huwag ka nang sumama at huwag nang ikaw ang maging mitya ng pag-aaway o pagkasira ng isang pamilya. Yun lang. At sa susunod na makikipagkilala ka, makikipagrelasyon, kilalanin muna na maigi, i-background check ng maigi, NBI clearance, yung mga ID, government IDs, yan. Kailangan may ganun eh. Doon pala malalaman mo na yung kung ano nga ba ang status niyan. Ayan, pero maraming salamat sa iyong pagsulat sa amin dito, Jen ng Bataan. Hindi natin sa minamaliit ang iyong problema. Lahat ng problemang iniaakyat po ninyo dito sa H2H o Heart to Heart ay mahalaga at merong leksyon na maituturo, hindi lang po para sa atin, kundi para sa akin din mismo at sa iba pang mga makakapakinig nito. Kaya naman, opo mga kapatid, dito na nga po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy. Samantala, ito na, mamimigay na tayo ng swerte, mamimigay na tayo ng premyo. Congratulations to you, Princess Marie Ayangco. Ang kanyang kasagutan ay nagmula sa LQ of the Day. Meron kang sulit TV box. Princess Marie Ayangco. Thank you. Congratulations. Yan, at syempre isang mabilis lang na pasasalamat sa ating mga nakasama sa isang linggo na naman na nakakapagod kahit mainit, sige ng sige sa pagtatrabaho. Ang ating mga program assistants, sina Jaire Ann Manipon, Nia Bugarin de Guzman, ang ating mga studio technicians, sina Aaron Tolentino, Rome Ortigas, Ron Eugene Cruz, ang ating technical director, sina Direct Grace Toledo, Sir Joey Perez, at syempre ang ating researcher na si Rema Anwar, at nung nakaraan nakasama rin natin si Kathy na hindi ko alam apelido, si Kathy. Ayan, at syempre si executive producer Jeffrey Batlangao. Maraming salamat po sa inyo mga kapatid. Huwag niyong kalilimutan sa Sunday ang ating catch-up episodes ng H2H Heart to Heart. 12 noon hanggang alas 3 po yan. Maraming salamat. Paano? Happy weekend po sa inyo. And again, happy birthday sa aming gorgeous lady boss, Cherry Baile. May you have many more birthdays to come. Happy birthday! Nakasama nyo nga po ang inyong lingkod. Ako po si Kuya Poy, ang inyong gwapopoy dito sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo.